Yo, what's up mga ka-food troops? So ayun, day off ko na naman. Tapos sabi ng mga kaibigan ko, nagme-message sa akin o kaya nagko-comment sa mga post ko, na kapag day off ko, libangin ko daw sarili ko. Mamasyal, gumala, o kaya kumain sa mga restaurant. Kaso ewan, pag day off ko, gusto ko dito lang ako sa bahay. Mahiga, matulog, para mabawi ang pagod. Tapos ito, aalis lang ako, saglit lang ako sa labas, may bibilhin lang ako. Medyo na bored na naman nga ako, kaya ito, lalabas na naman at may bibilhin, tapos may naisip na naman akong gawin. Kaya ito, sasaglit lang ako. Dito na ako sa labas ng bahay, dito na ako, patawid na ako ng kalsada. Mabuti na lang, hindi pa nag-i-snow dito, pero napakalamig na. Tapos ayun nga, pagkarating ko dito sa bus stop, pagkalingon ko ay biglang nandito na yung bus na sasakyan ko. Tapos pagkarating ko sa North Hill, ay napadaan ako dito sa Dollar Tree. Tapos nagtingin-tingin ako nitong mga para pang Christmas. Wala lang, bigla lang pumasok sa isip ko dahil sobrang pagka-bored ko. Kaya eto, namili na. Kunting pang dekorasyon lang sa kwarto ko. Alam nyo naman, tayong mga Pinoy, pagsabit pa lang ng bare months, may mga dekorasyon na tayo sa bahay na mga pampasko. Tapos mahirap din kasi mamili o kaya lumabas pagka nag-snow na, kaya habang maaga ay namili na ako. Tapos dumaan nga pala muna ako dito sa vape shop para bumili ng juice. Tapos pagkatapos ko nga doon sa vape shop, ay dumiretso na ako dito sa independent grocery para mamili ng mga lulutuin ko. Tapos hindi ko na nga na video kung ano yung mga pinamili ko, and eto na, pauwi na rin ako. Tapos isang saglit lang ay nandito na ako sa labas ng bahay. Bali, ito lang pala mga pinamili ko. Bumili lang pala ako nitong pork ribs. Tapos imamarinate ko lang yan siya dito sa salt, pepper, garlic powder, onion powder, sugar, cumin, at syempre MSG. Bali hindi ko na nga pala naipakita, pero yun yung pinaghalo-halo ko sa isang mangkok. Tapos naglagay na rin ako dito ng tiniwang tanglad. Tapos pinatakan ko lang siya ng konting olive oil. At syempre dahil malamig na, kailangan may panlaban para pagpawisan tayo kahit papano. Ayan, pinatak-patakan ko ng tabasco. Tapos pagkalagay na lahat ng mga ingredients, ay siguraduhin lang na nahalo-halo itong mabuti. Lamas-lamasin lang para manuot lalo sa loob yung lasa. Syempre, lamas muna bago salang. Tapos ayun nga, nilinis ko na yung Pyrex tapos nalagyan ko na nitong foil. Agay, may naalala na naman ako. Huhuy. So ayun nga, ito na. I-marinate muna natin siya ng mga 2 oras bago isa lang dito sa loob ng oven. Bali, nilagay ko lang muna sa 300 degrees para siguradong malambot na malambot bago ko siya palakasan mamaya hanggang 380 para magkaroon siya ng perfect crust sa labas. Tapos habang nakasalang nga ay magmemeryenda muna ako nitong cereal. Nagustuhan ko lang dito kasi parang lasang Coco Crunch. Kaya ito, mabilisang merienda lang kasi magkakabit pa ako nitong mga nabili ko. So ayun nga, pagkatapos kong magmerienda ay agaran ko ng kinabit itong mga nabili ko na mga pang Christmas decoration. Simple lang, kahit itong mga ganito lang, kahit papano ma-feel ko lang din na malapit nang magpasko. Tapos yung 31 na yon ay nung birthday ko pa yon, hindi ko lang inalis para may konting dekorasyon pa rin sa kwarto. Tapos ayun na nga, naikabit ko na. Tamang-tama, saktong-sakto bago mag-snow. Para pag sakto pag nag-snow, feel na ang White Christmas. Hirap talaga pag mag-isa at malayo sa pamilya. Ay. Tapos ito nga, check na natin itong ni-roast natin. So yun, parang kanti na lang, saglit na lang, okay na. Tapos ito, habang hinihintay ko nga na malutong-luto talaga siya, ay gagawa muna ako ng guacamole. Pero hindi talaga ito yung authentic na paggawa ng guac. Hindi na ako naglagay ng cilantro dito kasi hindi na ako bumili, ang mahal kasi, tapos isang gamit ko lang naman. Bali ito na lang, avocado, red onion. Dapat white onion sana kaso wala na akong white onion kaya okay na rin yung red onion. Tapos tomato, tapos pipigaan ko lang ito ng lime. Tapos budburan lang ng kunting asin pampalasa. Tapos durug-durugin lang hanggang sa maging ganito yung itsura niya. Di ko lang sure kung babagay talaga to dun sa ribs pero bahala na, try lang. Tapos eto na nga, nilabas ko na yung ating pork ribs. So ayan, kung makikita nyo, ang ganda na ng crust niya sa labas. Tapos yung mga buto niya ay parang nakikita na, umurong na yung mga laman. Ibig sabihin yan, malambot na siya. Tapos ayun nga, kunting hawak lang, nabunot ka agad itong buto. Ibig sabihin lang, napakalambot niya talaga. Ayan, goods na goods daw, sabi ng kamay ko. Kaya ito, hiwain na natin para makapag-plating na at makakain na tayo. Kaya pala itong ribs yung napili ko kasi iniisip ko nung una, mag-lechon kawali ako or mag-air fry. Namimiss ko na kasi kumain ng lechon. Kaso naisip ko ang lamig na dito, kulang na ako ng activities. Hindi rin makapag-basketball, hindi makapagpapawis. Kaya itong ribs yung napili ko
para kahit papano ay hindi mataba. Tapos ayan, juicy talaga sa loob oh. Bali, inilagay ko lang pala yung guacamole sa gitna ng ating plato. Tapos magpapatong lang ako dito ng mga 4 na ribs. Simpleng plating lang. Ang importante, masarap na tapos appetizing patingnan. Ewan ko ba, pag naboboard ako, ito talaga yung mga trip na trip kong gawin. Magluto ng kung ano-ano, tapos mag-plating. Kahit hindi naman siya perfect na ka-plating, at least medyo appetizing. Tapos eto na nga, lalagyan ko na rin ng mga gulay-gulay. Para kahit papano, hindi purong karne. Tapos may guacamole naman na gawa sa avocado, ayun, may healthy rin. So ayan, itong nilalagay ko pala ay pipino. Mahilig rin kasi akong pumapak ng pipino. Tapos sakto, pang plating para dagdag kulay na rin sa ating plating. Tapos itong mga mamula-mula naman na to ay radish to. Okay rin to pang contrast para hindi purong green yung nasa plato natin. Tapos dito naman sa ibabaw ng ating ribs ay naglagay lang ako dito ng mga microgreens. Ayan, malapit nang matapos. Tapos papatungan ko lang din, pinag-cross ko na radish. Tapos gumawa na rin pala ako dito ng mushroom soup. Isa rin kasi to sa mga paborito kong soup. Tapos ayun, eto na nga, tapos na ang ating oven roasted pork ribs with guacamole. Sa restaurant, nasa mga $30 to $50 na siguro to. Kaya imbis na kumain sa labas, magluto na lang ako dito. Mukhang nasa restaurant lang din naman yung pagkakagawa, tapos abot ko pa to ng 3 araw. So ayun mga trops, dahil bored na nga naman tayo, to kung ano-ano naman naisip gawin. Kaya ito, subukan na natin. Siyempre, gumawa muna ako ng soup. Tanggal sa lamig, panlaban sa lamig. Mushroom soup. Isa sa mga paborito kong soup, mushroom soup. Tapos ito na nga. Moment of truth. Kailangan ko pa ba to? Parang hindi na eh. Kamayin ko na kaya. Yan. Nakita nyo naman oh. Juicy. Napakalambot. Juicy niya. Sausaw lang natin siya dito sa guacamole. Grabe lambot. Napaka-earthy ng flavor niya. Lahat po ng nasa plate ko ay nakakain. Kaya yung isa po yung sa technique. Pag nag-plating kayo, kailangan lahat ng nasa plate nyo ay edible. Lahat nakakain. Ngayon, subukan naman natin kung fall off the bone nga ba. Yan. Kita nyo? Bilis na hugot. Sobrang lambot. Saglit lang. Hindi ko kaya to. Hindi ko kaya ng ganito lang. Kailangan may kanin. So, ito na. So, ayun. Hindi talaga kaya ng walang kanin, mga troops. Pinoy tayo eh. Magkakanin na ako mga troops, hindi kaya talaga ng walang kanin.
Sulit na sulit. Pork ribs with guacamole. Mm. Ay. Solve na naman. So ayun mga ka-food troops, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod. See you sa next video. Thank you. Have a good one.